Marami ang mga nakakapansin, bakit biglang tumahimik si Claire Castro, sa kakabanat sa mga Duterte kamakailan lang, at hindi na nito laging binabanggit ang mga Duterte. Hindi katulad ng dati, na bawat harap niya sa media, ay walang ibang bukang bibig, kundi puro kasiraan sa mga Duterte. Subalit ngayon, laging in general ang sinasabi ni Claire Castro. Ito marahil ay sa kadahilanang, alam na niya na siya ang isa sa mga rason, kung bakit bumagsak ang ratings ni Marcos. Marami ang galit at nanggigigil sa spokesperson ng Malacanang, dahil palaway ito kung interviewin ng media. Nasasangkot din ang kanyang opisina sa anomalya, na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Kung kaya ay ginagawa ni Castro ang lahat ng pagsisinungaling, para lang matakpan ang kalokohan, ng kanyang among si Marcos. Si Castro ay dating anti-Marcos, subalit dahil nabigyan ito ng posisyon sa palasyo, biglang bumaliktad ang kanyang prinsipyo, kapalit ang malaking halaga. Subalit hindi natutuwa sa kanya ang taong bayan, dahil maski naiinisan ito, dahil sa kanyang pagkapalaaway lalo na sa mga Duterte. Ang opisina ni Castro ay mayroong budget na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso, bagay na pwede na sanang itulong sa mamamayang Pilipino, subalit napupunta lang ito sa atakdog ng Malacanang. Ang balita ay magkakaroon di umano ng balasahan sa mga cabinet posisyon ni Marcos, na maaaring maapektuhan si Castro, at baka matanggal pa bilang tagapagsalita ng Malacanang, dahil malinaw na hindi siya nakakatulong kay Marcos, bagkus, mas lalo pang sumadsad ang kanyang ratings, dahil sa pakikipagbordegulan ni Castro, sa mga taga-suporta ni Duterte, na bumubuo ng mayorya ng populasyon ng Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo? Possibly nga bang tanggalin si Claire Castro bilang tagapagsalita ni Marcos, dahil sa pagsadsad ng ratings nito? Ano din ang inyong masasabi sa 2 bilyong pondo ng tanggapin ni Castro? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Paana ang proposed budget ni Auntie Claire sa opisina niya ay tumataginting na 2 bilyon pesos. Malaki ito ng 3 beses sa budget ni VP Sara sa buong taon na handang tumulong sa mga nasalanta at mga kawawang mga Pilipino. Napapabalik na gamitin ang budget ni Auntie Claire sa pagbabayad ng trolls para siraan na naman ang mga Duterte. Si Sara Duterte ay may 900 milyon na budget lamang, pero ramdam na ramdam ang tulong sa mga Pilipino tulad ng OVP trucks. Meron ring OVP bus na milyon ang natulungan. Pero ang ginawa ni Bangag ay binawasan pa ang budget niya dahil mas malaki ang impact ni VP Sara. During the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po